Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Narito po tayong muli sa ating Rema Pills FB Live tuwing alas 4 po ng hapon. At ngayon po, panibagong week. At ngayon may bago tayong pag-aaralan po ngayon. Week po na ito. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung mga bagay na wag mong tignan, wag pansinin, wag pakinggan, at iba pa. Kasi babagal, hihinto ang buhay Kristiyano mo. Amen po. At dito po sa Roma chapter 4 verse 19 to 21, babasahin ko po sa inyo. Mag-iisang daang taon na siya noon at uugod-ugod na. Ang asawa naman niyang si Sarah ay baog. Gayunman, hindi nanghina ang kanyang pananalig. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Verse 21, lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Amen po. Ito po ang kwento po ni Abraham. Amen po. Ni Abraham at ni Sarah, na kung saan nangako ang Diyos sa kanila na si Abraham at si Sarah ay magkakaroon ng anak. At ngayon, ang nangyari nga po, kasi sabi na panag-aaral natin, mga bagay na wag mong tignan, wag pansinin, wag pakinggan. Kung mapapansin natin dito kasi sa Genesis, di ba, yung kwento nito, nung time narinig ni Sarah, yung sinabi ng Diyos sa kanila na magkakaroon sila ng anak, at ngayon, si Sarah, tinignan niya yung matanda na sila ni Abraham. Amen po. Actually, 100 years old si Abraham at si Sarah po, hindi dinaratnan. Sa madaling salita, si Sarah po ay baog. Ngayon, yun ang tinignan ni Sarah. Actually, si Sarah nga po, kung pag-aaralan natin sa Genesis, di ba po, natawa si Sarah nung time na marinig niya yung salita ng Diyos na ipinangako ng Diyos sa kanila na sa isang taon, pagbalik ko, ganitong araw din, magkakaroon kayo ng isang anak. At ngayon, natawa si Sarah. Dahil ang tinignan ni Sarah, matanda na sila ni Abraham. Sabi nga ni Sarah, sila'y lanta na at laos na. Makikita natin dito, si Sarah, nakatingin at pinansin niya ang edad nila, lantanas at laos na, hindi na siya dinaratnan at siya ay baog. Yun ang tinignan ni Sarah. Kasi kung mapapansin natin, kung titignan mo yung mga bagay na yan, pababagalin nito ang buhay Kristiyano mo at hihinto ang buhay Kristiyano mo. Ngayon, nakikita natin dito yung kaya nga siya ay tinawag na father of faith natin, di ba? Si Abraham. Ngayon, kasi si Abraham, nanampalataya siya sa Diyos, sa sinabi ng Panginoon, na pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos. Sabi nga dyan, mag-iisang daang taon na siya noon at uugod-ugod na. Ang asawa naman niya si Sarah ay baog. Gayunman, hindi nanghina ang kanyang pananampalataya. Ang tinignan ni Abraham, yung pangako ng Diyos sa kanila. Sabi niya, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Amen? Yan kasi ang pagpapakita ng pananampalataya mo sa Panginoon yung worship mo, yung papuri mo sa Panginoon, isang pagpapakita yan na nanalig ka sa Panginoon. At ang sabi sa verse 21, lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Amen? Si Abraham hindi nanghina, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig sa Panginoon. Amen? Sabi nga ng verse 21 dyan, lubos siyang nanalig. Tinignan ni Abraham imbis na tignan niya yung kanilang katandaan, yung edad nila, imbis na tignan ni Abraham yung asawa niya na hindi dinaratnan, baog, ang tinignan ni Abraham dito, yung sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Amen po? Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Amen? Ayan. Pakisabi nga sa katabi, kung may katabi ka, wag mo akong tignan. Amen? Wag mo akong tignan dahil marami ka lang makikita sa aking mali.
Hindi natin pwede kasing ibase yung ating pananampalataya. Bakit kasi sige nito, sige ganyan? Kasi ito, kaya nga 'di ba, may kanya-kanya tayong takbuhin. Kumbaga, ang tignan natin, yung takbuhin natin. Amen po. Kasi kung titignan natin ang iba, kung titignan natin, papansinin natin, at papakinggan natin yung mga taong nakapaligid sa atin, pababagalin nito ang buhay Kristiyano natin at paihintuin nito ang buhay Kristiyano natin. Amen po. Kaya nga, pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanan. Pag may narinig kang mga pangit na salita sa'yo, may narinig ka na mga negative na salita sa'yo, pasok sa kaliwa, labas sa tenga. Amen po. Huwag mong pakinggan. Kumbaga, sabi nga nila pag kumain ka ng isda, pag kumain ka ng isda, itapon mo yung tinik at kainin mo yung laman. Ibig sabihin yung papakinabangan ng buhay mo, yun yung pakinggan mo, yun yung tignan mo, wag yung tinik o yung mga pangit o negative na salita sa'yo. Kasi, ulitin ko po, pababagalin nito at pahihintuin nito ang buhay Kristiyano po natin. Amen po? Ayan, kasi kung titignan lang natin ang sa nakapaligid sa atin, marami tayong makikita na mga pangit. Marami tayong makikita ng mga negative dito sa mundong ito. Amen po? At ngayon, may nais po akong i-share sa inyo na ito pong kwento ni David at ni Goliath. Makikita natin dito na si David kung paano niya kaharapin itong malaking Goliath na ito. Amen po? Ngayon, ano ba ang karakter ni Goliath? Si Goliath po ay 9-footer, mahusay at matapang na mandirigma. Amen? Si Goliath po ay mahusay at kumbaga siya po ay kilabot na mandirigma. Kinakatakutan siya. Ang taas niya ay 9 foot. At itong si David, isa lang naman po siyang tagapastol ng tupa. At ngayon, nung time na yan, nagkaroon ng isang hamon sa Israel at itong si Goliath ang umahamon sa kanila. Si Goliath po ay mahusay, matapang na mandirigma. Ibig sabihin, kilala siya. Amen po, na mandirigma. Ngayon, ito po si David po ay nautusan ng kanyang tatay na magatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid. At ngayon, nung time na si David ay papunta doon sa kanyang mga kapatid na kinakaharap itong si Goliath, ngayon, itong si David ay nagpunta, may dalang tinapay, keso, meron pang iba. At ngayon, nung time na yon, narinig ni David na may hamon si Goliath sa Israel. At ngayon, meron dito, may mga binanggit dito na babasahin ko po sa inyo sa verse ng 1 Samuel chapter 17 verse 18. Narinig pala ni Eliab ang kanilang pag-uusap-usap at ito'y nagalit kay David. Ano bang ginagawa mo rito? Pagalit niyang tanong, iilan-ilan na nga lang ang ating tupay, iniiwan mo pa. Ngayon, kasi ano bang ginagawa ni David? Tinanong ni David sa mga tao doon na, sabi niya, tulad ng narinig mo, ganoon ang gagawin ng hari sa makakapatay sa Pelestiyong iyon, sagot ng mga kausap niya. Ngayon, narinig ito ni Eliab, ngayon, pinagalitan niya si David. Kumbaga, narinig ni David na yung negative na salita ng kanyang kapatid na bumalik ka na lang doon sa iniiwan mo pa yung tupa, ilan-ilan na nga lang. Pero ito po hindi pinansin ni David yung galit ng kanyang kapatid. Nagpatuloy siya. At ngayon, pumunta siya, sabi, nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at ipinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, di po dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pelestiyong yon. Sabi ni David, ako ang lalaban. Ngayon, ano ang sinagot ni Haring Saul? Verse 33, sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pelestiyong yon. Dinown na naman siya.
Negative na naman ang narinig ni David. Ang sabi nga ng hari sa kanya, may gatas ka pa sa labi. Sabi niya dyan, samantalang siya'y kilabot na mandirigma. Amen? Negative, dinown si David. Na imbis na kampihan ng hari si David, dinown siya. Na hindi mo kaya yon, may gatas ka pa sa labi. Pero, hindi pinakinggan ni David. Hindi niya pinansin ang sinabi ng hari. Kasi bakit? Babagal eh. Makakapagpapahinto eh. Na imbis na matatalo natin ng Goliath na yan, papahintuin tayo eh. Imbis na kaya natin pabagsakin ang Goliath na yan, mapapahinto tayo dahil sa sinasabi niya na yan eh. Hindi pinansin ito ni David. Ngayon, nung time na nasa harapan niya na si Goliath, ito po, ang pangatlo po, na kinaharap ni David nung time na to. Sabi niya po dyan, si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa ulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, ayan, ang tingin ni Goliath kay David, musmos. Hinamak niya ito at pakutyang tinanong, hinamak, kumbaga, minaliit. At pakutyang tinanong, anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo? At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop. Down. Maliit ang tingin ni Goliath kay David. At nung time na nakita ni David si Goliath, ano kaya ang naramdaman, ano kaya ang nakita ni David nung time na nakita niya si Goliath? Malaki. Amen po. At actually, si Goliath po ay isang batikan, isang kilalang mandirigma, isang matapang na mandirigma. Pero, hindi yun ang tinignan ni David. Hindi pinansin ni David yung tapang o yung laki o yung galing o yung kakayanan ni Goliath. Amen? Kundi tinignan ni David. Si David, tinignan niya yung laki ng Diyos niya. Tinignan ni David yung kakayanan ng Diyos niya. Kasi bakit po? Sabi niya dyan sa verse 45, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong inahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon, pupugutan ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Gayon malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. Amen? Tignan mo yung laki ng Diyos mo. Huwag mong tignan yung laki ng kinakaharap mo. Huwag mong pakinggan yung mga nakapaligid sa'yo na hindi mo kaya yan. Pero pakinggan mo yung pangako ng Diyos, yung sinasabi ng Diyos, at tignan mo yung laki ng Diyos mo kaysa doon sa kinakaharap mo. Amen? Kasi kung titignan mo yung nakaharap sa'yo, kung yung Goliath na nakaharap sa'yo ang titignan mo, kung pakikinggan mo yung mga sinasabi sa'yo, pababagaling ka nito. Pahihintuin nito ang buhay Kristiyano mo. Amen? Kaya, magpatuloy lang. Ano man ang kinakaharap mo ngayon, huwag mong tignan yan. Magtuloy ka lang. Kasi makikita mo yung laki ng Diyos mo at yung kakayanan ng Diyos mo, magtiwala ka sa sinabi ng Diyos sa'yo. Amen? Panghawakan mo ang pangako ng Diyos sa'yo. Amen po? Ngayon, may isa pa po akong gustong i-share sa inyo. Kilala naman po natin to sa Biblia. Ito pong si Jairo. Ngayon, ito pong si Jairo, sa Mark chapter 5 po ito. Ngayon, nung time na si Jairo po ay yung kanyang anak na babae ay nag-aagaw buhay. At ngayon, si Jairo po ay humingi ng tulong sa Diyos kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, ang anak ko ay agaw buhay. Puntahan niyo po at ipatong niyo yung kamay. Ngayon, ibig salita, humihingi ng tulong si Jairo sa Diyos, sa Panginoon. Ngayon, yung time na yon,
habang naglalakad si Jesus at si Jairo papunta doon sa bahay nila, nandito pa po yung time na yan na pinagsiksikan siya ng maraming tao at nandito po yung isang babae na dinurugo. At ang sabi ng babae na to, kung mahawakan ko ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. At ngayon, nung time na yon, sinisiksik si Jesus, yung itong babae to, hinawakan ng damit ng laylayan ng damit ni Jesus, gumaling. At si Jesus, napa-stop over. Bakit? Anong sabi ni Jesus? Hinahanap niya yung taong humipo ng kanyang damit kasi naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Ngayon, hinanap niya itong babae, yung tao na to, at itong babae na to, nanginginig at natatakot, ang sinasabi niya, Panginoon, ako po ang humipo ng laylayan ng damit ninyo. Sabi ni Jesus, hindi niya man siya pinagalitan ni Jesus eh. Ang sabi ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananalig. Ibig sabihin, abang papunta si Jesus kala Jairo, nag-stop over, gawa nga ng yung babaeng ito. Ngayon, kung pagka ikaw na emergency na, Lord, nagmamadali kay, amen? Lord, wag ka nang may stop, diretso na tayo. Pero si Jesus suminto eh. At ngayon, nung time na yon, di tapos na. Nangyari na yun, gumaling na itong babae na to. Nagtuloy si Jesus, papunta kala Jairo, kasama niya ang kanyang mga alagad. Ngayon, ito po ang nangyari. Dito tayo sa Mark chapter 5, verse 21. Ngayon, dito po sa may verse 35 na, samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Ibig sabihin, galing sila sa bahay ni Jairo, sinalubong nila si Jesus at si Jairo. Ngayon, ano ang balitang dala nila? At ang balita, sabi niya po diyan, patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Ang balita ng mga taong nasa bahay ni Jairo, sinalubong sila, wag na ninyong, nagsasalita si Jesus, sabi niya, at dumating itong mga tao na to, sabi niya, wag na ninyong gambalain si Jesus. Ano sabi nila? Patay na ang anak ninyo. Ngayon, verse 36, kay Jairo, pressure to. Amen? Pressure to. Narinig niya yung balita ng mga tao na patay na ang anak niya. Pressure ito kay Jairo. Pero verse 36, hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi niya sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. Sa ibang salin po, huwag kang matakot, manalig ka. Sinabi niya kay Jairo, ang salitang, huwag kang matakot, manalig ka. Ngayon, ano ang pakikinggan ni Jairo? Yung sinabi ng mga tao na patay na yung anak niya, o yung sinabi ni Jesus na huwag kang matakot, manalig ka. Pwede kasing pakinggan ni Jairo na sinasabi ng mga taong patay na yung anak niya, pero pwedeng pakinggan ni Jairo yung sinasabi ni Jesus na huwag kang matakot, manalig ka. Ano ang pakikinggan ni Jairo? Ano ang pangahawakan ni Jairo that time? Amen? Ngayon, kasi kung papansinin mo yung sinasabi ng nakapaligid sa'yo, kung pakikinggan mo ang mga taong nakapaligid sa'yo, pababagaling ka nito at hihinto ang buhay Kristiyano mo. Amen po. Ngayon, tuloy po tayo. Sabi diyan, at wala silang isinama kundi si Pedro at ang mga kapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, eto na, dumating na sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao, may mga nananangis pa at nananagoy. Nakita ni Jesus na nagulong-gulo ang mga tao doon sa bahay ni Jairo, may umiiyak at may mga nananagoy. May nagdadalamhati. Sa palagay ko po, nakita ito ni Jairo. Ngayon, ano ang papasok sa kaisipan ni Jairo? Ano ang iisipin ni Jairo? Sa malamang, ang iisipin ni Jairo, patay na ang anak ko. Dahil nakita niya yung mga tao doon sa bahay niya, gulong-gulo, nag-iiyakan, nagdadalamhati. Pero ito po ano ang hinawakan ni Jairo? Ano ang pinakinggan at ano ang tinignan ni Jairo? Ang tinignan at pinakinggan ni Jairo,
yung sinabi ni Jesus sa kanya na huwag kang matakot, manalig ka. Amen? Kaya sabi niya, nagtuloy po sila. Ngunit, sabi niya, pagpasok niya, kanya sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis, hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao, pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama at ina ng bata, at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ang kamay at sinabi, Talita kumi, ang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad, at namangha ang lahat. Amen? Kaya, panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Tingnan natin ang pangako ng Diyos. Mas bigyan mo ng pansin ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, at pakinggan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo. Kaysa yung mga nakikita mo, huwag mong tignan, huwag mong pansinin, at huwag mong pakinggan yung mga bagay na magpapabagal at magpapahinto sa buhay Kristiyano po natin. Amen? Kasi hindi tayo bibiguin ng Diyos basta nakita nandoon yung pananalig mo sa Panginoon at panghawakan mo lang yung sinabi ng Diyos. Tignan mo lang ang sinabi ng Diyos. Makakapagpatuloy ka sa buhay Kristiyano. Amen po? Ngayon, katulad ng kay Pedro, di ba? Nung time na yun, sinabi ng Diyos kay Pedro, di ba? Nung time na yun, na sumunod si Jesus, naglalakad sa ibabaw ng tubig, sabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang kaya yan, papuntahin mo ako dyan. Ano sabi ni Jesus? Halika. Pumunta ka, come. Pumunta ka. Ngayon, si Pedro, pinanghawakan niya yung sinabi ng Diyos na halika. Yung tubig, naging solid. Amen? Si Pedro ay nakapaglakad sa ibabaw ng tubig. Pero kung mapapansin natin dito, nung time na mapansin ni Pedro yung malakas na alon at malakas na hangin sa kanyang gilid, ibig sabihin yung paningin niya na wala sa sinabi ng Diyos, nag-start siyang lumubog. Amen? Kung papakinggan natin, kung titignan natin at papansinin natin yung mga nakapaligid sa atin, pababagsakin tayo nito, palulubugin tayo nito, pababagalin tayo nito, at pahihintuin nito ang buhay Kristiyano natin. Tignan mo ang sinabi ng Diyos. Tignan natin ang pangako at sinabi ng Diyos sa atin. At yun ang tignan at pakinggan lang natin. Kasi magpapatuloy ang buhay Kristiyano natin dahil nakatingin tayo sa pangako ng ating Panginoon. Amen po? Ayun lang po ang nais kong i-share sa inyo. Maganda po ang ating pinag-aaralan. Mga bagay na huwag mong tignan, huwag pansinin, at huwag pakinggan. Kasi babagal at ihinto ang buhay Kristiyano natin. Amen po? Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin sa hapong ito. Aming Ama, aming Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Natunay nga, O Diyos, na bigyan mo kami, Lord, ng isang mata na makita ang pangako mo. Na magkaroon kami ng tenga na maging sensitibo sa tinig mo. Marami kaming maririnig sa paligid namin. Pero Lord, mas pakinggan namin yung sinasabi mo sa amin. Mas pakinggan namin, Lord, yung salita mo. Marami kaming makikita, O Diyos, sa paligid namin. Maaring, Lord, yung gulayat na aming kinakaharap, mas malaki sa amin. Pero Lord, titignan namin yung pangako ng iyong mga salita. Lord, titingin kami sa kakayanan mo. Titingin kami, Lord, sa laki ng aming Diyos na pinaglilingkuran. Looking unto Jesus, the author of finisher of our faith. Sa iyo lang kami titingin, Panginoon. Sa iyo lang kami makikinig. At pakikinggan namin ang mga salita mo. Salamat, O Diyos, palakasin mo ang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga salita sa hapong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Maraming salamat po sa bawat isa. God bless po.